sa Bisde Press TV. Una sa lahat, wala akong pinapatamaan, wala akong sinasambanggit na pangalan, wala akong tinutukoy, para ito sa kalahatan. Bago baka sabihin nyo na naman, ganito ako, ganito ako, ganito ako. Nakaupo lang po ako at nagbablog, okay? Yung mga lalaking mga nagloko, nag-cheating, nagdumping, nangabit. Yan ang mga lalaking hindi mo maintindihan kung ano ang gusto. Pag mahuli ng asawa, sabihin sorry. Kausapin ng asawa, sabihin, bakit mo ginawa yun sa akin? Kasi may pagkukulang ka eh. Kasi ganito ka eh, ganito ka, ganun ka eh. O siyempre, kausapin ng asawa yan. Hindi ba pwede na ayusin natin? Kasi siyempre may mga anak na sila eh. Hindi ba pwede ayusin natin para sa mga anak natin? Sige, basta baguhin mo yung ganito, baguhin mo yung ganito. O sige, sorry, hindi ko na ulitin. Pero hindi mo makita sa gawa, hindi mo makita sa kilos niya, hindi mo makita sa mga ginagawa niya. Sorry lang. E di siyempre, ngayon, pag magsabing sorry, ibig sabihin, gagamitin ka na niyan. Ngayon, hindi pumayag ang babae kasi ang gusto ng asawa, patunayan niya muna nagbago siya, patunayan niya muna yung talagang totoong nagbago siya at hindi niya na ulitin yung pangangabit niya. Dahil sa hindi naman totoo yung sinabi niya, nanluloko lang o namimiss lang siguro yung asawa, gusto lang makasama, gusto lang tingnan kung ano ang kalagayan niya. Ganun ang nangyari siguro dyan. Babalik na naman doon sa kabit niya. Babalik na naman ulit sa asawa niya. Sorry na naman. Pag ganun ang ginagawa ng lalaki, hindi totoong pagsuri niyan. Maniwala kayo, hindi totoong pagsuri niyan. Huwag nyo nang tanggapin yan mga ganyang lalaki. Kasi ang mga lalaki na mga nagloko o sinasabi nila ang lalaking ahas, basta ahas, kahit magpalit ng balat yan, ahas pa rin yan. Kaya huwag nyo nang tanggapin yung mga taong ganyan. Nagkasabi nga sa inyong sorry, ang gusto niya, patawarin mo na kaagad ng isang araw lang, para ulitin niya ang ginagawa niya. Para, kung sitahin mo siya sabihin, pinatawad mo na ako eh. Bakit mo pa ako sinusumbatan? Ang gusto niya, na babait lahat na siya, pag magsuri siya sa'yo, hindi mo na siya pakialaman. Ganun yun. Hayaan mo na siya kasi nagsuri na siya. Tapos, yung ano bang akala niyo sa asawa ninyo? Walang utak? Ano bang akala ninyo sa nagtitiis lang yan din sa inyo dahil sa may anak na kayo. Sinasalba niya pa ang relasyon ninyo para sa mga anak ninyo. Pero doon sa mga walang ang anak na mga ano na yan, ay wala na kayo, pinalayas na kayo at matagal na. Ang masama pati, pwede naman, mahal kayo ng kabit nyo, mahal kayo. Bakit kailangan nyo pa siraan ang asawa ninyo doon sa kabit ninyo? Para ano? Ano ang ibig ninyong sabihin? Para kaawaan kayo? Para palabasin nyo na parang kayo ang inapi? Kayo ang inapakan? Kayo ang hindi inasikaso? Kayo malaki ang pagkukulang ng asawa nyo sa inyo? Yan ang pinapalabas ninyo doon sa kabit ninyo para maawa ang kabit ninyo sa inyo. Ganun lang yun kasimple. Sa tagal na pagsasama ninyo, 10 years, 15 years, 15 years, 20 years, ngayon mo lang sinabi ang diferensya niya doon sa kabit mo. Wow, galing ah. Pwede naman kayo mangabit, pwede naman kayo magkarabit-kabitan yan. Huwag lang, pakiusap lang sa inyo din mga lalaki kayo. Huwag nyo lang siraan ang asawa ninyo kasi minahal nyo naman yan kahit papano ng ilang taon. Dapat irespeto pa rin ninyo kahit na mabae na kasi wala kayong respeto sa sarili ninyo kaya hindi nyo rin nirerespeto ang asawa ninyo. Kaya nga kung hindi niyo respetuhin ang sarili ninyo, huwag nyo lang respetuhin ang sarili ninyo, huwag nyo lang idamay ang asawa ninyo at inapakan mo na, sinaktan mo na, dirog-durog mo na ang puso niya, siraan mo pa. Kung ano katindi ang utak mo na yan, maluluwang ang tornilyo nyo na yan.
Alam mo kung may mabili lang na tornilyo sa hardware, kahit siguro 5,000 yan, bibilhin na ng babae yan para tumino lang yung utak mo na yan. Matagal mo sinama yung asawa mo, nag-anak na kanyang marami at lahat na, ginamit mo na siya at lahat na, sabihin mo may diferensya siya, mabaho yung ganito niya, mabaho yung gano'n niya, kung hindi ka ba naman abno. Pwede ka naman mababae, mangabit-kabit ka dyan, huwag mo nang siraan ang asawa mo. Kasi kahit paano minahal mo yan, respeto mo siya. Kung wala kang respeto sa sarili mo, respetuhin mo asawa mo. Ganun lang kasimple yun. O, di ba? Hindi na mangabit-kabit na kayo at lahat na, siraan mo pang asawa mo. Sobra mo naman inaapakan yan. Hintayin mo ang karma mo. Darating sa'yo. Ang karma, parang pelikula. Kung hindi now showing, coming soon. Tandaan mo yan sa mga nangangabit. Tandaan nyo yan. Hindi uunlad ang buhay nyo. Hindi gaganda ang buhay nyo. Tandaan nyo yan. Ito lang masasabi ko sa inyo. Isipin ninyo at alalahanin ninyo, may kabit ba? May nangangabit ba? May mga krabit-kabit ba na gumanda ang buhay? Wala. Wala talaga. Kahit anong gagawin nila. Kasi nag-umpisa sila sa mali. Matatapos sila sa mali. Tandaan nyo yan. Kaya yung mga asawang na iniwan, inapakan, inapi-api, huwag kayo magpasalamat kayo. Nawala yung piste sa buhay ninyo. O, di ba? Ang galing. Malaya kayo kung ano gagawin ninyo. Magmubuon lang kayo. Oo, masakit, pero makamubuon at makamubuon pa rin tayo. Makamubuon pa rin kayo niyan. Kahit anong gagawin nyo. Kumain lang kayo. At maghanap na yung trabaho. Mag-aliw-aliw sa mga kaibigan mo. Ganun ang kasimple yun. Darating din ang araw na makamubuon din kayo doon sa asawa ninyong maluwang ang tornilyo. O sana maunawaan ninyo, magmubuon na lang kayo, huwag nyo nang intindihin, huwag nyo nang hintayin, huwag nyo nang tanggapin. Yun ang masasabi ko sa inyo. Bye-bye, I love you. At bago ako magtapos, subscribe nyo ako at i-follow. At i-like. Maraming salamat sa inyo. Bye-bye. God bless you.